sa reseta na luko. Parang to, di para sa inyo. Mga balat ko, di para sa inyo. Tira may kagat, bumaon na sa balat na pangarap pagkat di para sa inyo. Di lang matalim, di para sa inyo. Di wang malagim, di para sa inyo. Kami ang ilustrado, magmano. Yeah, magmano. Kahit sa pagtugtog aga kami hindi sunog. Kami, ilustrado, magmano. Yo, yo! Haha! Welcome sa isa na namang episode ng Basihan ng Bawat Hurado. Ako ang Batas, aka Ginoong Rodriguez. Kamusta kayong lahat mga pare? Na-realize ko lang, no? Sa tagal-tagal na... Hindi naman matagal. Kailan ko lang naman sinimulan itong pag-review ng battles. Pero sa dami na ng in-upload ko na review, puta ni isa, hindi ko pa pala nare-review si Sak. So, naisip ko, okay. Siya ang panonoodin ko ngayon. Kalaban niya si Shernan dito. Sa totoo lang, pare, may mga ilang battles akong napanood na hindi ko na-review. Kagaya ng, yun nga, Sayad Lipcram, yung battle ni Spade tsaka ni Tipsy na alter ego nila, Plasma Jonas. May mga ilang ganun simula nung nandito na kami. Hindi ko matandaan pare. Yung GL Lipcram, madami nagre-request. Sa tingin ko naparod ko na yun Yun yung problema sa akin. Medyo may problema ako sa memory. So, tingin ko naparod ko na yun. Kanya hindi ko na inisip reviewin. Sana hindi ko pa naparod to. Diba? Gusto ko mapanood yung hindi ko pa napapanood. Para din, hindi ko na pe-predict yung mga punchline. Actually, yun yung pinaka ko dun Ayoko mag-review ng medyo alam ko na yung mga punchline na darating diba? So, tingnan natin. Pangalawa, kwento ko lang sa inyo saglit. Alam ko may oras kayo. Bigyan nyo ng oras. Maglalabas lang ng konting sentimiento. Alam niyo naman medyo iba yung buhay ko dito, buhay empleyado. Tapos nakikita ko lang kung gaano ka, kumbaga mas naintindihan ko kung bakit it's all a business. Alam mo yun, kung ba't ganun. Kunwari sa NBA, kapag tinitrade o biglang wini-wave o kung ano mang ganun, it's just a business. Alam mo yun, parang laging ganun business, pera. So, mas naintindihan ko dito pare na ganun nga, hindi mo pwede personalin, talagang pera-pera lang. Yeah. Pero syempre, nakakalungkot kasi sa sitwasyon ko may mga ilan akong workmates na na-fire nung kailan. Tas wala, ganun lang Parang walang emosyon at all, di ba? Tanggal, palitan, cost cutting. So, ngayon biglang mas nare-realize ko kung bakit marami nagsasabi na ang mga Pilipino, kumbaga, the nicest people, di ba? Dito sa mundo natin, sinasabi lagi na ibang lahi yun. Kasi pare, yun, doon ko naintindihan na parang, fuck. Kasi iba tayo Iba yung malasakit natin, may paki talaga tayo. May puso, gano'n. So, kaya ko lang sinasabi kasi para sa mga tropa na o para sa mga nanonood na nasa labas lalo ng Pilipinas, tangina, huwag kayong papakain sa sistema na tipong magiging gano'n din kayo. Kumbaga, yung puso natin pare, yung pagiging emosyonal natin at may malasakit, yung ganun, pagiging masayahin natin at may paki sa kapwa, yun tayo. Kumbaga, hindi natin kailangan magpaka-western. Alam ko may colonial mentality tayo mga Pilipino na parang kung anong ginagawa sa tate, kung anong ginagawa sa mga bansang tinitingalaan natin, parang kailangan maging ganun tayo. Parang kailangan yung puso natin, yun yung kailangan ng mundo, pare. So, yun lang, pare. Medyo nakaka-bother makita na ganun yung nangyayari. Parang, tangina, ganun pala yung normal dito. Siyempre,
ako, lumaki ako sa Pilipinas, pare. Hindi ganun eh. 'Di ba? Kahit sa trabaho, kahit sabihin mong wala, minsan syempre tatanggalan ako ano, pero mas ano eh, mas may emotional attachment ang mga tao sa isa't isa, sa mga bagay-bagay na parang yun yung ano eh. Well, importante siya sa akin. So, yun lang. Pero tama na drama. Yun lang. Kinikwento ko lang sa inyo. Sinasabi ko lang dahil kailangan natin yun, pare. Yun yung apoy. Yun yung kandila na kailangan natin para mas lumiwanag yung mundo, pare. So, yun. Okay. Tama ng drama. Anood tayo ng battle. Salamat sa lahat ng nanonood lagi sa mga upload namin. At alam nyo na, mag-like, mag-subscribe. Ayusin ko yung camera kasi hindi ako nakagitna. Paano ba dapat? Mas malayo, mas malapit. Yan. Okay. So, yun. Alam nyo na, pare. Salamat sa lahat na nagko-comment, nagpapaabot ng appreciation tsaka ng pagmamahal. So, na-appreciate ko rin yun at yun. Okay. Game time. Sinyo tuloy. Shernan tsaka Sak Maestro. Left top, on 14. 11th battle of the night. Nandito pa rin. Let's go. DIU Theater Makati. Pinakamalayong shoutout sa lahat ng mga kasama na. At walang sawang pasasalamat kay Arik, kay Kev, at sa buong Flip Top crew, sa lahat na nagawa ng Flip Top, sa lahat na nagawa nyo para sa aming mga battle MCs at para sa mga sumusuporta at sa buong community. Kumbaga, parte talaga siya ng buhay ng napakaraming tao. Yung libang, di ba? Kapag minsan kahit down ka, nood ka lang ng battle. Dami mo rin matututunan sa mga MCs, gano'n, madaming binagong buhay, maraming natulungan na tao. So, sobrang salamat. Ngayon, lahat ng support ng Tunay Online. Flat ang magigay para sa pulis ang putang ina, no? Shoutout sa Extreme Gaming, shoutout sa TMT Play, shoutout sa Real Jokes Clothing, alam mo na kung RX Panda. Alam mo na kagad kung anong atake ni Shernan, no? Nakabihis pulis. Hype Beat, Black Manila, Tulo, Motos Battle League. Lahat ng tumutulong sumusuporta, Bad Crib Clothing, at lahat ng mga kasama pa natin sa susunod na mga taon. Sa kanan ko, Davao City represent para sa inyo. Magigayin tayo lahat para Sak Maestro. Parang makitani mong alipuli ay lalimang imuhang iyagian. Kung anong isubay ka hanindalan, nagyan ni maing dahilan. Ano mo shoutout? Nakabilis. Nagkagano. Norton Germs, Roundel, Traveling Time City Crew, Ado Bash 2004, PWC Bash 2004, D'Angelo, Ginong Mark Rodriguez, miss ka namin Mark. Alfredo Twins, Splatterhouse. Sinataot ako ni Sak. Albert Diduyo, PB Diduyo, Cabo family, Uprising family, Sanchez family, my wife, my mom, Miko, Lian, and Mandy. Happy birthday, baby. Miss you, and I love you, my babies. Rest in peace to my pops. That's it. Oh, shit. Shoutout sa Murder Capital Clothing din. At sa kaliwa naman, Muntinlupa represent para sa inyo. Magigay tayo lahat para ay Shernan. Check. Ano man ang iyong iba to, di mo ko kaya. Di kaya nila iba to, di mo ko kaya. Di ako mahinang nilalang, wag mo kong bastang nilalang. Kung ikaw din namang dinalang. Dahil mong binati kinakanta mo na ba yung mga tulak sa inyo? Yun lang, Pulo, Batang Quiapo, syempre Flip Top, number 1. Nanalo ko ito si What a Sak. snitch. Piliin niyo mauna si Shernan. 2 minuto dapat. Pakinggan natin to. Unang banat on 14 day 1. Shernan. Huwag kakabahan, bata. Tandaan mo, kakampi ang pulis, hindi kalaban. Ha?
Amoy shabu ka. Ito ay laban sa pagitan ng dalawang may walang kwentang laban nung nakaraan. Isang humalik ng tatay at isang hindi pinaghandaan. Eto pala si Mr. Isabuhay Champion eh. Day 1, finals. Day 2, versus Looney. Ano nangyari sa gusto mo? Nasa day 1 ka lang tapos tinapat ka sa namumuti yung balat? Vertigo. Sumakit ba ulo mo? Share na lang. Nilaban sa'yo? Napakamot ka? Ako lang? Bakit? Mas mataas ka ba sa aking hayop ka? Eh wala ka nga sa kalingkingan ng mga Jordan shoes ko? Hansel Diyos ko? Hiyang-hiya na nga mga million views mo sa mga million views ko. Mr. 2 days prep. Porket 2 beses ka lang matulog sa isang buwan, akala mo 2 days prep. Tanggalan ng karapatan to. Isang buwan ng preparasyon natin, sinasabi mo lang na 2 days ka nagsulat para pagtakpan ng katamaran mo. Tapos magdadrama ka sa round 3. Lahat ng laban mo, gano'n, naaalala mo pa ba? Madalas pa mag-choke. Ibigay mo kay Charo Santos siyang sulat mo nang maalaala mo kaya. Probinsyanong overrated! Bisayang soft-hearted na aping-ape sa pagiging Bisaya. Kahit mga Bisaya kami, kayang-kaya namin makipagsabayan sa taga-Maynila. Nagagalit kayo pag nilalait ang lingwahe nyo? Respeto, gusto at laging binibida? Kayong dalawa ni Sixth Street, walang ginagawa ang XB. Gusto lang gumawa ng kanta pero lagi niyong tinitira. Kaya wala kang pinagkaiba. Huwag ka magdemand, gago, ang sagwa mo. Ang sarap lang sampalin na kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa kapwa mo, tarantado. Nung laban namin ni Sixth Street, meron akong nasilip. Etong putang inan to. O ay mag-react sa gilid. Tamang shit si Abno. Mapapansin nyo kada hirit. Umiiling ng ganto. Panay react sa gilid. Kasi may sakit sa bato. Ano? Sino sumulat sa akin? Hulaan mo. Hindi ko sasabihin ako, pag-isipan mo. Ang kulit eh, no? Ang taas ng views ko sa Flip Top dahil sa mga battle na may topic at mga mabababaw na sulat. Kaya tingin nyo, sa walang temang laban, hindi ko na kayang makasugat. Isang parte lang yun ng pagkatao ko na malaya akong nagamit. Dahil kung tutulad ako sa estilo nyo, malamang yung patutunguhan ko, wala rin. Pero kung sa bara, kilala mo ko. Pati ng kaibigan mong matalik. Nakakalimutan nyo atang isa ako sa pumaslang kay Balakid. Kaya noon, sak maestro. Wala akong pake kung sa'yo, guro, ang tingin nilang lahat. Dahil ako yung estudyanteng nagawang pasakitin yung ulo ng teacher ko sa math. Si Sir Alarcon at si Ma'am Basian. Saksi sila kung gaano ako katarantado pero binibasic ko lang yung x squared plus y squared equals question mark. Algebra, arithmetic, geometry, lahat yan naipasa ko dahil kung hindi, bigla ako nananaksak. Kaya ipakita mo kung sino ka. Taas noo, dapat full of confidence. Di ba nayayabang mo kaya mong bumati ng English pa sa round 2? Let's go to English conference. Oh. Kaya yun. Kumbaga konti lang yung madidiin na punchline ni Shernan dito sa first round, pero siguro ini-establish pa lang niya lahat. Although mas maganda yung delivery, yung stage presence, parang mas kumbaga komportable siya, yung pace and everything, gano'n. Pero kung sa material lang, yung first round niya, bigyan ko 4 points. Nagustuhan ko yung kung paano niya ginamit yung 2 days prep, 2 beses lang kasi natulog, yung basta gano'n. Tapos yung maalaala mo kaya, medyo reach yun para sa akin, pero maganda rin naman kung paano niya sinet up. So, pinuntusan ko yun. Tapos, yung isa, simple lang, pero isa ako sa pumaslang kay Balakid. Wala eh. Totoo yun. At
dapat niya talagang isa yun sa mga dapat niyang ipunto sa battle from time to time, lalo na kapag kine-question yung pagiging, syempre, hindi naman siya yung, kumbaga, hindi kasing punchline MC ng karamihan ng mga battle rappers. Kung paano rin niya sinabi na yung isa siya sa mga most viewed, hindi niya sinabi directly pero nahihiya naman yung views ko sa views mo, parang ganun, di ba? Pero hindi ko na pinuntusan niyo, pero yun yung mga dapat na mas inaano niyo sa battle sa tingin ko. Tas yung bigla ko nananaksak yung para pumasa yun, di ba? So yun, pero overall astig, maganda yung presentation. Tingnan natin ngayon yung first round ni Sak. Galing mo the last years? Hey. Enigma won't accept my resignation. He won't accept my resignation. Kaya, ano ba yung certain estimation nitong aking preparation? 2 days left for preparation, rest and relaxation. Pero kung siguro i-guess nyo yung strength ng presentation, nasa mukha niya, sobrang baba kasi na na-set na expectation. You're dressed for the occasion. Oh, palaybis yung galawan. Restricted bawat laban, tapos may theme at may usapan. Makipagpersonalan, puta, di ko yan kailangan. Maghanap ako ng butas, gagamitin ko shotgun. 12 gauge, kakwan, 12 gauge para kay Mr. Gaite. A lot of shots come your way, magbumuka kang na bukake. O pero squatter shot, sa scatter shot, akala niya madami. O isang tira lang na may sipa, parang break ni Bustamante. O ito yung ito yung theory ko sa imahe. Kaya yung effort di pansin. Kung na-deads kay Jerry Im, but give him credit for that win. Nangitim yung paningin o naamoy methamphetamine, but the rest of you can see me parang negro sa dilim. Panay pressure man yung pressure may extreme, sa yellow submarine na walang air conditioning, andun ako, nag-vent ako ng steam. Don't ask me where I've been. Nasa bedroom like Hakim. I came from nothing, meaning wet yung aking dream. Kaya, wet yung aking dream. Stretch that limousine, i-flex yung narating. Stretch it like Darsim para success ay abutin. Most viewed MC daw, like seniors, extend mo pa yung scenes. Second best ka lang sa King, parang dating record ni Karim. No, palay surf lang na shot stream. Pero sa cellphone gagawin. Boy, I bitch slap your bitch ass to that cellphone's fucking screen. So fuck weapons and machines pag si Incredible na green daig pa-wrecking ball sa ghetto one-man demolition team. Kwento na matching, gusto i-remake yung sutla. Kasama yung grupo niyang The Squapings. Isang kahig, isang tsupa. Ha? Isang kahig, isang tsupa. Dami ng pag-aari, pero yung pag-iisip, buka. Pumapangit yung ugali para terno sa buka. Kaya malumpa na yung sumpa o namutla sa vitiligo. Yung sa probation namin, pag ganyang skin, ibig sabihin, di naligo. Kayo yung bulag sa lilig video. Paano ko ang Diyos sa Pilipino? Mas pipiliin nyo ba ganito yung tsura o ganito yung mukha ni Jesucristo? Ha? Kala mo kung sinyo? Comedy yung forte niya? O kaya makipagsabayan sa mga linya? May nag-video kay siya. You could not see the dictator? Yung camera ay stolen ba? Kalito mukha ni Hitler nung pumuti bigote niya. White lies na cholera. Real talk, corny ka. Taas mambuli, pero pag di kaya, nasa korte na at may attorney pa. Diba sabi ko bulag, you could not see? Pinakita ko yung formula na ma-witness tong hipokrita ay naging mata pobre na. May bakit kotse ka? Wow, big man on campus. Pero nang mamaliit ka ng mga underachievers para i-boost yung social status. Rick, solid yung investments sa business pero bad news. Nawawala ng morals yung nag-depreciate yung values. Think you can't lose because your fame gained extra viewers. Updated yung future sa upgraded computers. You tape-measured Fluvert with that fake sense of humor named Floyd and your money next Mayweather Jr. Loser daw yung wala ka pa sariling bahay. Pero yung pagkumpara mo, meaningless. 37 ka na, si Floyd 23. May kay nasa edad niya, nakamit mo ba ang kanyang success? You even said it with your chest.
but you apply the views to all the rest. Sabihin mo rin palamunin ang lahat ng 3GS. Kasi ang gamitin mo yung blessings para isumbat at para magpa-impress, parang si Sak tinira si pistolero na trying hard siya mag-English. Nanumbat, kaya, pero selfish ka, kaya ka umalis sa 3GS. Laki na kasi ng tubo ng personal niyang interest. Ang personal ng interest, pag malinis, gago, mag-upisa ka sa inyong address, buhusan ng dugo, daming utak na tuyo, mga nagdurog na bungo, kasi bagsakan kayo ng shabu. Kaya yung bato na nagpuno sa Muntinlupa ay kabundok, parang nuno sa punso. Nagbago yung yugto, pero mapagmataas yung lumalabas. Magbago yung yugto, pero mapagmataas yung lumalabas. Marami ka ng pera, pero hindi na bibili yung class. Eric, layo man na narating, totoo pa rin yung kasabihan. You can take the man out of the squatter, but you can take the squatter out of the man. Iba rin talaga magsulat to si... Sak, ano? Bigyan ko siya ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 against 4. So, clearly nakuha ni Sak yung first round. Hindi kasing perfecto ng delivery at presence ni Shernan. Pero, mas substantial siya para sa akin. Mas na-entertain ako kumbaga ng material niya. Ganun. Nagustuhan ko yung sobrang baba na expectation kung paano niya ginamit yung pagiging kumbaga parang face joke. Tapos mababa si Shernan, tas ganun. Yung laro nun. Tapos yung shotgun butas, maghahanap ako ng butas, gagamitan ko ng shotgun, parang ganyan eh. Tapos yung bawat tira may tadyak, parang break ni Bustamante. Ganon. Tapos yung You Can't See Me na parang negro sa dilim. I came from nothing. Wet yung aking dream. Basta parang ganyan. So solid. Second best sa King, Karim. One-man demolition team, puro tugma pa rin eh, no? Tapos yung pangit na ugali, para terno sa muka. Paano kung Diyos ay Pilipino, mas pipiliin yung, tas, ano pa rin eh, parang face joke eh, di ba? Tapos yung, nag-appreciate yung values, basta ano siya eh, laro siya tungkol sa morals ata, ganon. Tapos, tubo ng personal na interest, yung laro nun eh, di ba? Yung layers nun. Tapos, Muntinlupa, Nuno sa Punso, sleeper. Isa sa mga sleeper lines niya na sobrang solid, parang bagsakan ng bato. Muntinlupa, Nuno sa Punso. Astig yun. Di nabibili yung class. Tsaka yung you can't take the squatter out of the man. Parang ganun. So, solid na round. Sana mas solid yung delivery. Pero knowing Sak, hindi niya talaga trip din ng sobrang perfectong delivery. Alam kong ganun siya. Hindi dahil sa kulang ng preparation. Parang kasama yun sa ano niya talaga eh. Pag dati nung nakakakwentuhan ko siya, ganun. Mas feel na hindi naman sa intentionally pinaparamdam niya na parang mukhang impromptu lang o mukhang freestyle lang, hindi. Pero siguro kasama lang sa branding niya na hindi sobrang linis ng delivery talaga dahil siguro yun, para sa kanya parang kapag ewan ko, baka corny sa kanya yung gano'n. So, basta alam ko dati nakakwentuhan ko siya tungkol sa bagay na yun, tas ganon, parang trip niya yung ganyan. Yung medyo may konting struggle yung pakiramdam. Pero malinaw na malinaw sa kanya yung first round. Tingnan natin second round ni Shernan. Putang ina mo, parang kasalanan ko pa kung
successful ako Natural, pagmamalaki ko yung doon ako lamang Tanginan to, lamang ka sa bars, ipagyabang mo yun. Tanginan to. Marami akong pera Alang ibaba ko sarili ko. Tanginan to. Alam mo yung mga pinagsasabi mo, napaka-generic. Pwede mong sabihin sa iba yan. Putang ina ka. Yung ano na yan, yung pagiging generic. Yan ang hindi ko get sa iba. Parang, yung iba sinasabi na, selfie bars. Yun yung term nila, no? Kunwari ako, bumatel ako, tas yung sinasabi ko tungkol sa akin, parang hindi dapat puntos yun dahil tungkol sa akin, hindi tungkol sa kalaban. Ako hindi ako nag-agree doon. Kasi pwede naman tungkol sa kalaban pero hindi maganda yung pagkakagawa, 'di ba? Hindi maganda yung material. So baliwala rin yun. So ako, ang generic para sa akin is filler lines. Yun yung generic. Yung parang walang flavor, 'di ba? Pero kahit isang buong battle na pag-usapan ko sarili ko pero sobrang solid na mga punchline, para sa akin may weight yun. O hindi ako, sige, nanonood ako ng battle, tas yung si MCA, ganon, hindi masyado tungkol sa kalaban niya, yung material niya, tungkol sa sarili, pag-angat ng bangko. Tapos yung bato niya sa kalaban na medyo pwede mong i-apply sa lahat. Generic siya in a way, pero hindi siya pataba lang, hindi siya filler lines. Solid lines pa rin. So tingin ko malalakas na puntos 'yun. Yun, napansin ko lang kasi marami talagang gano'n na MCs na kasi hindi atake sa kalaban, hindi masyado atake sa kalaban, so hindi siya puntos 'Di ba? Parang para sa kanila 'yun. Hindi 'yun yung set na rules, 'di ba? Dahil wala naman talaga rules wala, ganun lang. Ganun lang siya para sa akin. So, regardless kung kanya ako sinasabi to kasi prinsipyo ko rin yun Ganun din ako sa battle minsan Hindi, minsan yung ginagamit ko ng atake, pwede mo i-apply sa iba. Pero yun yung point doon. Yun yung charm doon Diba? Hindi kita kailangan personalin para i-outbar ka. O pakita ko sa'yo na ako yung better rapper. Kasi rap battle siya ina-outbar o ina-outrap mo yung kalaban mo. Basically, hindi kailangan lagi na dirt throwing, di ba? O character assassination. Oo, importante rin yun. Pero hindi lang tungkol doon. So, ako, yun, sinasabi ko lang yung 2 cents ko tungkol doon dahil kasi kahit yung mga fans, supporters, ganun na rin mag-isip na parang, hindi atake. Minsan, ganun pa yung sasabihin sa akin na parang, tanginan nyo. Hindi nyo pa nga alam tong battle rap, ginagawa na namin to Tapos ngayon tuturuan nyo kami kung anong tama, kung ano yung dapat, di ba? Parang medyo weirdo lang. So, gusto ko lang sabihin din yung pinanggagalingan ko tungkol doon na pinag-isipan din namin yun kung bakit ganun ang tingin namin, di ba? So, yun lang siya. Sumuril talking kita. Di ba nung sa Davao, kayong dalawa ni Benji, may babae kayong kasama? O bakit hindi? Benji, hindi? Di ba tinulungan nyo yung lola tumawid ng kalsada? Oh, guilty. Bait-bait nyo nga Buti tinulungan nyo yung lola, no? Are you ready to the second round? Let's go. Let's go, motherfucker. Let's go! Hey, Sak. Sak my dick. In any of your battle, you always say the words that no connect on your opponent. Yun nga. Saying this, saying that, for what? Do you really learn after your enrollment? Telling names, to make bars, but definitely, that was generic. Pathetic, poetic. It will make sense if you give this. Jean and Eric. Who's Eric here? Eric, Jean you? and Eric. You want this Jean? Okay, buy your own. Do you have grab on your phone? Okay, grab your phone. Order it, motherfucker. Don't be like Sak Maestro, easily gets what he wants by asking other.
The reason why there's so many lazy Filipino because of working problem. English and Bisaya, that was your advantage. If that's true in sa buhay, why you not in advanced stage? For God's sake, on that age, do you really think your language is powerful? Look at your fucking self. You have a long hair just like a flower girl. You always Mindanao. Mindanao. How about Luzon? Visayas. Fucking selfish. You focusing on your country but you are going here in Manila just to selfish. English, listen. Dangge, dried puset. You are traveling all over the Philippines and I am one of the witness. And because of that, don't tell us to mind now. Mind your own business. Fucking pervert. Dick sucker. Ass leaker. Man-to-man lover, battle MC. Masturbating while drinking coffee in the middle of the sunset. Come on, let them see who you really are. You covering yourself by being rapper, but deep inside, you were feminine. Addict in medicine. You want square? Let's go to medicine. Your dream is to have Mercado, just like Jenilyn. Mercado, market, selling fish, Jenilyn Mercado. What the fuck? Basic bars, part of my everyday routine, you know. Anyway, you're just a piece of shit melting on my stomach, joining on my food trip here in Flip Top. If my birthday is today, I will not choose you if I'm going to gift shop. Why? Because you're not special. You don't have red on your forehead. Look at the mirror. If your name is Badang, I will hold your hands. Stop holding the minor. Because minor is important. They are mining the gold. Don't stop there. Just like Enigma, 14 years digging in underground hip-hop and he found gem. All of us, we are flip-top MCs, rich in talent and reaching our goal. I got mine, and if you don't got yours, that's your fault. Fucking English conference. I have wrong grammar, but I know you understand what I'm saying. Yeah? Eh kung naintindihan yung English ko, pare-parehas tayong eng-eng. Bumaba na ako sa level mo. Lakasan mo yung bit-bit mo. Tapos na ako magpatawa, kaya sa round 3, tataga mo yung dibdib mo. Well, entertaining pero hindi ko masyadong mapuntusan eh, di ba? Parang kumbaga sa comedy slapstick yung approach eh. 'Di ba? Hindi base sa wit, kundi binase lang niya sa broken English. 'Di ba? Ganun. So bigyan ko 3 points yung second round ni Shernan. Nagustuhan ko yung mind your own business, yung kumbaga siguro doon niya na-justify yung buong scheme ng Mindanao, kung bakit niya ginagamit, bakit yun ang pinapunto niya. Papunta pa lang mind your own business, 'di ba? So pinuntusan ko yung mind your own business. Tas yung kung naintindihan niyo yung English ko, pare-parehas tayo yung eng-eng na in a way parang laro na rin yung eng sa English, ganon. Tapos na ako magpatawa, tatagan mo yung dibdib mo. Ender, parang ginustify din niya lahat ng mga sinabi niya sa second round sa ender niya, 'di ba? Pero yun yung parang medyo filler lines din yung majority ng round eh. Tungkol kay Sak o atake, pero hindi punchline oriented yung material. Hindi, yun nga, kulang sa wit para sa akin. So mas generic yung approach pero para sa specific na MC.
Yun, para siyang ganun eh. Mahirap explain, pero sigurado ko nakuha niyo yung ibig ko sabihin doon. Pero yun, 3 points. Props pa rin kay Shernan kasi syempre pinanindigan lang naman din niya yung sarili niya. Hindi niya sinubukan na sumabay. Oo, pwede mong tingnan na sumabay siya dahil nag-English si Zach, kaya siya nag-English, pero Shernan pa rin eh. Kung paano niya in-approach. Alam mong hindi trying hard na nag-English, hindi ganun. Kumbaga, siya yun. Siya talaga yun. So, props pa rin sa kanya. Tingnan natin ngayon ang round 2 ni Zach. Okay, game? Saan na kayo? Bumili ako ng binibenta mong pabango sa Shopee. Seryoso. Pero yung delivery, naka-time-lapse. Siguro yung production team ay high-bust. Sila pa yung nag-buy-bust. Nakasulat dun sa box, go beyond your climax. 1 spray, katumbas 5 pops. Perfume collab with Drive Max. So spray that liniment before your big event. Minutes later, tigas. Daig pa yung quick cement. Halimuyak ng mga titong sa may senior citizen. Maamoy ka 50 anyos, literal na 50 cent. Oh man, I sprayed it and I fucked your sister's friend. Kami, roleplay daw kunwari. Siya'y ginalaw ng pare. Yung least amount, palagi. 50 rounds, lagari. Hindi makount yung lahing na. Ibitaw ng ari. Parang crowd, kasi kada round, may sumisigaw ng bawi. Oh, kayo ni Husky, nagbibigan ng hari. Bibigan ng hari, mga phony divas. Blessed Virgin Mary, napa-Holy Jesus, lead us to temptation with that bony penis. Si Shernan super gangster, naging OG Diaz. Kita ng buong Pilipinas, burat na dismember. Nagbago ng gender para bang si Bruce Jenner. Kaya huwag nyo na itanong kung what's under the weather. Color hot lang yung temper, parang squatter dispenser. Nakasta ka pang Hannibal Lecter. Kala mo sinong kanibal. Pero dating bad motherfucker, mala Jorge Masvidal. O ngayon siya ay professional. Nakapagpatayo ng hospital. Kaya nga, bilis niya siya illegal at nanalo pa siya ng konsihal. Laktakan. Landslide victory. Congrats sa pagka-opisyal. Pero alam ko hindi ito madamot. Naglagay ng flip-top wrapper sa sample balot para yung mga Penoy ay mahakot. O pag yung poster lang basihan, alam mo hindi ito naging buraot. Ikaw ang kauna-unahang politiko na hindi mangungurakot. Pero pag umabot to sa upuan, they will prepare funds. But when they're done, literal mapapasquat. Papasit ka lang sa air niyan. Pinag-agawan yung upuan. You think this chairman would spare one? Ito ay trip to Jerusalem. See this greedy fox, don't share none. Kaya, Conan the Barbarian, I'll beat you like a snare drum with isang bala sa mukha. Kasing laki ng flare gun. So give me the fucking stairs, son. Escalator, you make the stairs run. Tiger look, Jungle Book, kita o pussy within Shere Khan. Pilipinas back on square one. Kahit saan ka magpunta, pare-parehas ng pangit yung sistema, kahit ikaw pa magdala, buhay lang yung gumaganda, pero walang pinagkaiba ang mga batas ng Pilipinas, pati batas ng Canada. Kasi talamak ang... Tanginan to. Manasama ako dyan. Ako ba yun? Tangina. Inexcusable. Pero, mapagbigay. Pero pagdating sa sugal, is prepared to lose it all. Presidential sweet. Woo! Pero yung disease, incurable. Life is sweet as sugar forward diabetes, sugar roll. You got this shit on cruise control? Ha? Pero wala akong issue sa inyong pagpusta. Akin naman yung problema yung binulsa nyo yung mga huradong ng husga. Totoo, binulsa nyo yung mga huradong ng husga. At ganun daw kasi sa streets.
Gina-justify pa ng tangina. Hindi na dapat ginagawa, pinagmamayabang nyo pa. Kuwang-kuha sa camera. Lahat ng activity at movements. Panoorin nyo yung flip-top videos niya behind the scenes na mga exclusive. Yung ebidensya pati pruweba, that is really fucking stupid. Naka-vlog yun yung krimen na bukang CCTV footage. So ba't nag-iwan ka ng footprints? Pinagsisigawan mong may pera ka, Shernan, yung tunay na mayaman, di niya pinapaalam na mayaman siya. Kaya, di pinapaalam na mayaman siya dahil ignorante ka, defensive. Ikaw pa nagpapasweldo sa akin, bro. Matanong ko lang, ba't mas malaki yung TF ko sa'yo? Kaya, mapagbalat kayo. Chain reaction. Kasi can afford the jewels. Yung main attraction became a champion pero hindi sa'yo yung Jordan rules because you're a fool. Kung akala mo you're playing for the Bulls. O ikaw nga yung Jordan sa Wizards. Pero ikaw yung Jordan pool. Kaya sa pool. Send him, alley-oop him to the roof. Send him to the booth. Sa best friend ni Eminem na makita niya yung proof. Na kahit bali-balik ta rin, yung facts is waterproof. Kahit masakit man tanggapin, bitch, you can't rebut the truth. Sayang, no? Hindi, kumbaga, mas sloppy na yung round niya ngayon. Eto, kulang na rin talaga sa practice ng round na to. Ramdam na ramdam. Yung una kasi parang ma-justify mo pa. Kumbaga, naglaland pa rin yung mga punches. Eto, may mga ilan akong punches na hindi ko nilista dahil sloppy yung delivery. So, sayang. Although, yung meron siya yung laro niya, tigas, quick cement, ganon. Pinuntusan ko yun. 50 cent, kung paano niya ginamit. Tapos, sister's friend, yung rhyme nun. Tapos yung kada round may sumisigaw na bawi. Ginamit niya yung flip top crowd sa ano na yun. Tapos kung paano niya nilaro yung OG Diaz, OG sa OG Diaz. Although parang alam ko, ako nagamit ko na rin dati ata yun eh. Pero parang effective naman yung kung paano niya sinet up. Tapos yung chairman, Shernan, trip to Jerusalem. Laro laro yung Shernan, chairman, gano'n. Tapos yung sugar roll, diabetes, yung mga laro nun. So, pinuntusan ko rin yun. Jordan ka nga sa Wizards, pero yung Jordan pool. Tapos yung proof, best friend ni Eminem. Tsaka you can rebuttal the truth. Parang gano'n yun. Gano'n ba exactly yung line? Basta parang gano'n. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 points kay Sak. Sayang, no? Kumbaga, mas malakas yung first round niya, mas malinis. Pero, first 2 rounds, kay Sak yun. Para sa akin, yun nga, ilang beses ko na rin sinabi yun. Yung opinion ko dito, opinion ko lang yun. Opinion lang din ng isang tao. At pangalawa, wala naman talagang tama at mali na judging pagdating sa rap battle. Di ba? Kayo kung tingin nyo na ganyan, na ganun, malaya kayong gawin yun. Pero ako, ito yung ginagawa kong, ito yung sistema ko, kumbaga, ito yung effective para sa akin habang ginagawa ko to. yung time limit, hindi ko na rin tinignan ngayon. Oo nga, nawala sa isip ko. Pero, spatan na natin round 3 ni Shernan. Pagpahinga ako dun Binulsa daw yung mga hurado na nanghusga. Sino mga hurado dito? Kasya ka ba? Kasya ba, tol? Hurado nanghusga, binulsa? Tangina mo, makapag-bars ka lang. Ang inan to. Ano naman kung pinagmamalaki kung may pera ako? Pag mayaman, hindi pinagyayabang yung pera. Di bobo si Chavit Singson. Bobo siya. Tangina na ito, puta. Wag na, ayoko na. Galit na ako, tampo na lang ako. Porque tumakbo ako sa politika, aanggulohan mo ako ng in general, lahat na masama. Hindi naman para sa akin yun eh. Kasubo ka kasi. Game? Balita ako, sasali ka sa PSP. Kasi malaki yung premyo na kukuhain. Ha? Nagkakwento ka pa sa iba na aalis ka na sa flip top pagkatapos kang pasikatin. Mas malaki yung talent fee. Para tanggapin ni Pibus itong liga, kailangan mo pang siraan.
Putang ina mo, pwede ka naman lumaban sa parehas nang walang iniiwanan. Nakarinig ka lang ng 1 milyon, yung panga mo, hindi na naman mapakali. Pag nanalo daw siya, yung 100K pang shabu. Yung 900 pang responde. Sa totoo lang, sa totoo lang, okay ang PSP. Kasi yan lang ang liga na umunawa ng manyakis at hinayaang makapagpaliwanag sa publiko. Malaki ang kita sa hinaharap na parang si Fujiko at nagawang palabasin ng tunay na kulay nitong hipokrito. Malaki kita ng sa hinaharap. Tama ba? Parang gano'n, no? Hindi ko kilala kung sino yung reference niya, pero kumbaga, kahit hindi ko kilala, maganda yung kung paano. Overuse na rin yun. Pero, pinuntusan ko pa rin. Nilista ko pa rin. Doon na nga lang ako sa PSP. Kasi mas malaki yung pera. Last battle ko na yung ahon. PSP talaga, promise, napakalaki ng pera. Pero nung wala pa yung PSP, puro ka utang kay Enigma. Kung walang flip-top, wala ka. Kahit mag-rap ka habang buhay, hindi ka makikilala sa inyo. Puro ka pera, hayop ka, yung nagawa ng liga sa buhay mo, higit pa sa 1 milyon. Parehas tayong nakilala sa flip-top, pero anong pinagkaiba natin? Makinig ka. Nung nabigyan ako ng break, ginamit ko utak ko. Nag-isip ako ng mga bagay na labas ng hip-hop na pwede ako kumita. Nung nabigyan ka ng break, nag-stick ka sa bars mo para sa ego mo dahil gusto mo maging malakas sa mata ng mahihina. Meron na akong 1 million subscribers sa YouTube, TikTok, Facebook. Ilang taon nang nagpapasok sa akin ng pera. Ikaw, nag-stick ka pa rin sa Sak Maestro kahit di naman umaandar ang iyong karera. Naging artista sa probinsyano. Ngayon, Batang Quiapo, nakarating pa ng iba't ibang bansa. Ikaw, Pilipinas lang, puro rap battle pa gamit iba't ibang paksa. Hindi ka nag-ipon, hindi ka dumiskarte. Tapos magtataka ka kung bakit walang-wala kayo. Unti-unti ko nang natutupad mga pangarap ko habang ilang taon na ang nawawala sa'yo. Lahat tayo dadating sa pagre-retiro. Pag dumating yon, tapos na ang karir. Aasenso ka gamit ang flip-top o matutulad ka sa nangyari kay Kahir. Ilang taon na lang tayo sa eksenang tosak. Alam ko masasaktan ka sa susunod na linya ko. Malalaos kang hindi man lang nakapagpundar para sa pamilya mo. Kaya sa'yo na yung bars. Isaksak mo sa baga mo. Wala akong plano gayahin ka pati estado ng buhay mo. Puro shabu at lyricismo para bumenta tong tanga. Pinagtatakpan na lang ng bars mo yung pagiging walang kwenta mong ama. Di mo ako mapapabagsak ng mga imbento na issue. Lumalaban ako ng patas sa buhay mo, hindi peaceful. Ako may natural na talino, ikaw kailangan pa ng bisyo. At kaya ka lang nandyan kasi natatakot si Sinyo. Bakit Sinyo, hindi? Nasaan ka? Kung di ka natatakot, ba't di ka lumalaban? O bakit? Nasa top 5 most viewed ka? Nasa top 5 din ako. Magaling ka. Magaling din ako. Successful ka, tol. Successful din ako. May itsura ka? Ang ina mo, lumabang ka na lang kasi! At ikaw, tapos na kung wasakin ka, live o online, panis na panis ka. Alam ko masama loob mo, pero makikipagkamay ka pa rin sa akin kahit inis na inis ka. Suck my dick and baril ka ng bang! Right. Diin naman sinabi ni Shernan, no? Kumbaga, for the kill, personal talaga. Pero, paano ko ba i-explain? Parang, maganda naman yung pinunto niya pero parang hindi ko siya mapuntusan sa mga ibang bagay. Dahil nasa context tayo ng rap and hip-hop. Parang, ang ano niya is, nag-isip siya ng iba't ibang ways para kumita sa labas ng hip-hop. Na, ano yun, magandang point yun eh. Pero, nasa hip-hop stage kayo eh. Yeah, parang, paano ba? Parang, hindi ganun ang sa pagiging artist,
in general, kahit hindi sa hip-hop parang hindi ganun yung pinaglalaban natin Diba? Pero props kay Shernan kasi yun nga, yumaman siya dahil sa battle rap. Sa dami ng bumukas na pinto, na opportunities para sa kanya, ang dami niyang pinasok na kumbaga naging artista and everything, ganun. Yun, pero syempre, yung pagiging artist ko, diba, parang hindi ko pwedeng paano ba? Yung yung parang niya sinabi na hindi importante yung ginagawa natin sa flip top. Hindi importante magaling tayo sa flip top o sa craft natin. Parang ganun yung naging punto niya na kumbaga syempre bilang isang artist, ang importante sa atin, ang ano natin sa art form na to is yung craft natin. Kumbaga parang ganun paano ko ba explain? Basta alam nyo na yun. Yung ganun. So marami siya sinabi na tama siya. Siguro sa buhay in general, pero sa context ng art, hindi ako nag-agree. Ganun. So hindi ko siya mapuntosan ng gusto. Pero respeto at saludo dahil yun nga, di ba? Kumbaga parang tangina. Mas maraming pera si Shernan kaysa sa akin personally. Malamang kay Sak din o sa majority ng Flip Top MC. So saludo sa kanya. Pardon. Kumbaga kung maganda man yung buhay ni Shernan ngayon, astig yun. At masaya ako para sa kanya. Pero yun, nagustuhan ko sa mga sinabi niyo yung 900k pang responde. 100 pang ganyan, 900 pang responde. Tapos yung malaki kita sa hinaharap, yun nga sinabi ko kanina. Tsaka yung higit pa sa 1 milyon, yung sa flip top, yung nabigay niya sa'yo, higit pa sa 1 milyon. Kumbaga sa context na, kumbaga inano niyo yung mas malaki pera sa PSP, gano'n. Na kung isipin, oo nga naman, hindi lahat lagi ang point doon is hindi lahat lagi na ka-quantify sa TF di ba? Parang yun yung punto niya. So, medyo contradicting siya para sabihin mo rin na tungkol sa pera yung iba mong angle, di ba? Parang ganun Tapos yung nalalaos ka ng di nagpundar, yun, kagaya nun. Yung pinuntusan ko yun. Dahil syempre, kailangan mo maging smart sa kahit pa artist ka kung ano, yun. Pero yung, meron siyang mga sinabi kasi na, ano ba, nakalimutan ko exactly. Pero, bars ka ng bars, ganyan, ganon. Pero, rap battle yan Yeah. Ina-outbar mo yung isa't isa. Yun yung point. Ina-outrap mo yung isa't isa. So, 4 points kay Shernan. No hate. Masaya ako para sa lahat ng success na naaabot ni Shernan. Yun. Pero sa context ng pagiging artist, yun lang. Kumbaga, hindi ako agree para sabihin mo yun o para maging point yun. Lalo pa na against sa kalaban mo. Ganun. Thank you, bro. Para sa'yo. Yun, lumaban na sinyo. Mamaya ka na nga. Tara! Game. Alright. Baka natin yun, no? Sinyo ba siya, no? So, saan ba ako? Sabi niya, wala daw ako na ipundar. Sino ba dito nakasubaybay sa akin? Pero alam ko si Sak noong mga panahon ng pandemya nagpapatayo yan ng sariling bahay. Yeah. So kumbaga meron din siya. Yun. So ganun lang. Sa context na yun. Yeah. Okay. Ang tunay na immortal, pare, hindi malalaos. You paid the cost to be the boss. Ako, high school graduate lang. Pero hindi ako kinakapos. Ako lang naging maestro na hindi nakapagtapos. So, round 3. Sige.
gawin nating classic. Basta round 3 na, alam niyo na, seryoso na yung topic. Ang resulta, magiging mash pit. Iniwasan ko mang lait, pero utang hirap pag given yung pagkapangit. Siya daw ay kamukha ni Bamboo, lalo na pag side view. Baka mata ko'y lumuwa. Let's take a look if that's true. Puta, Miss Bara Idura, napamura ng pakyu. Literal ako napaspit at tinugma yung... Kaya, you ugly fat fool. Ano ka? You see this ugly fat fool. Tingnan mo, iniisip ko kung saan ko ito nakita. Tangina, pamilyar yung mukha. Sa dulo na aking dila. Isang buwan akong hindi makatulog. Sa kakaisip magdamag. Kita ko sa Men in Black, kamukha mo dun yung pag. Ngayon, yung nagsasalita na pag, oh man, seryoso, kamukha niya dun yung pag. Lakad matatag, bit-bit kanyang bayag. Sa gym nyo lalapag itong si Jimmy Malapag. O si Jimmy Malapag. Na yung titong kaedad, ni Felix Tito Trinidad at lahat ng 50 and above. You 3G motherfuck. Di ba ikaw ang founder ng inyong squaternity? Puro mga bayaw mo at mga pinsan. Tangina, puro bayaw mo at mga pinsan. 50 members, tapos yung 40 dun, pangalan, puro Christian. Yan, lipstick K-Ram, yun ba yung lip cram? Buti na lang, si Shea naging Christian. Kasi bigla mo silang iniwan, gaya ng ginawa mo doon kay Lil Jon. Gaya ng ginawa niyo nung kay Lil Jon. Kasi ng panahon ng kagipitan, wala siya mapagsabihan na kaibigan. Ironic, tignan yung post noong October 12 bago siya namatay. 1 linggo kami nagkukulitan. Sino pa nasa malayo, ako pa yung malalapitan. Real fucking shit. Tignan nyo, malalapitan. Kaya ibabalik ko sa iyong isipan. Hanggang sa iyong mapanaginipan. Titigan mo ang titi, yung handgun, di ka titigilan. Di ba nag-Undertaker ka? O si Kane, kapatiran. Pero you do this for a living, kaya yun, na-tombstone sa libingan. Umiyak na siya nung nasa libingan. Doon tayo nagkaiba. Ako, binigyan ko si John ng kanyang flowers nung buhay pa siya. So I reload, sabay kasa. 3 rounds mo tanggapin. At kayo'y pag-aayos ko matapos kitang patayin. Pero, tama, ganun lang men, binago ko yung rounds ko. Saksi sila plasma. Sa'yo ko itong gawin. Sa langit ka dadalhin. Langit dadalhin. Katapos mahambalos, tulog na yung taga-alog ni John Ross de los Santos. Suot pa yung sapatos, parang dating puntod ni Marcos. Kita mong nakabarong siya, pinagtagalog na ng maayos. Pero hanggang doon na lang lahat. Kasi sawang-sawa na ako sa battle rap. Real talk, man, I'm stressed. Kaya pagod na ako magpanggap. Kaya madalas ako magkalat. Kasi sa akin, palagi nagko-conflict. Mahirap maging consistent kung kailangan mo paka-toxic. Sure na, ayaw kitang i-talk shit. Ayaw kitang i-talk shit. I'm sick of playing these games. Why do Filipinos why do Filipinos find joy through looking at other people's pain? It's a shame. Tangina, yun na nangyayari sa entablado. Ang tunay na buhay, pinaghahalo na nalisit sa trabaho. Kasi Ansel Cabo, kay pasasalamatan. Dapat tularan to ng mga kabataan dahil nakita ko sa'yo kung paano sikapan, makaahon sa kahirapan. Man, may pamilya ka din. Kaya, wala akong karapatang igayapakan. Sa totoo lang, obligasyon kong alagaan ang iyong pinaghirapan. Kaya, isa ka sa aking inspirasyon. Sorry. Chip. Isa ka sa aking hinangaan. OTGS, kayo lahat, bay. Ang lupit nyo, mga bay. Yung kayang sumabay o kahit man lang sana makapantay. Dating may gabay, pero ngayon ako'y malamig na nabangkay. Pero kung naman akong patahin, matagal na akong patay. Me, my family, we have a peace of mind. We live a peace of mind. Tagal na akong patay. Kaya lang, papawawin ko. Let me finish lang. Wala ko. Kontento na kasi we have a peace of mind. Kaya, para sa akin, wala akong pake kung tawagin akong durugista. Di na kasi mawawala, man. Kasama na yan sa stigma.
Hindi naman sa battle rap makikita. Wala akong bilang dito sa liga, pero ang tunay na Sak Maestro ay bilang padre de pamilya. Yes. Kagaya lang tayo. Kita na tayo tatlo nila Enigma. Congrats sa pag-artista. No, real talk, I'm real proud of you. Walang halo na malisya. Sana bigyan ka ng break, mala Andrew E. Yung lead role ba na bida? Kasi legit yung pagkabagsik, di pa olas yung karisma. Oh, may utang ako kay Enigma. Pak! Yung utang ko kay Enigma bilang kapatid. Shit. Pero yung buhay ko, makulay. Hindi lang yun itong pinagkakakitaan ko. Alam niyo sino yun ang tunay. Nasa pasarapan din ako ng buhay. Bumabate man ako sa iba, pero nandito pa rin ang pinakamahusay. Wala akong masasabi ko na number 1 pa rin ang flip top habang buhay. Wala ako, men. Kaya lang. Okay lang ba sa inyo? Meron sa akong hihingi na pabor? Uwi? Yeah, sorry. Yes. Wala ako sa day 2 bukas. Sorry. Uwi muna si Daddy. 6 a.m. yung flight ko. Pagkatapos nito, may asikasuhin pa akong birthday party. Okay lang, malaking pabor. Okay lang. It will make my daughter very happy. After the count of 3, pwede pa kay Bati. Happy birthday, Mandy. Yes. Pwede? Pwede. Alright. 1, 2, 3. Happy birthday, Mandy! Love you, baby. Thank you, pare. Thank you, pare. Thank you. Flip the bound 40. Nafo-frustrate ako kapag ganyang may mga dapa. Lalo pa si Sak dahil isa sa mga pinaka trip kong writer. Diba? Lyricist. Ang haba rin pala ng rounds ni Sak, no? Bigla ako napaisip kasi kagaya ng round 2, medyo sloppy na yung performance niya, malinis yung kay Shernan. So, dapat ba ibigay ko kay Shernan yung round? Ganun. Yung round 1, malinis yun kay Sak yun. Pero yung round 2 and 3, yun, titimbangin mo maigi, di ba? So, ewan ko, ayoko nang timbangin. Pero, meron na i-highlight ko na lang yung mga nagustuhan ko kay Sak. Yung maestro na hindi nakapagtapos, yun, nagustuhan ko yun. Tapos yung parang hirap pag pangit, nakalimutan ko paano niya ginamit basta face joke siya. Tapos yung kung paano niya ni-rhyme papunta sa Hack 2, astig yun. Tapos yung 3JS puro Christian, ang kulit lang na nakita niya yung angle na yun na pwede, di ba? Kumbaga, putang na naisip niyang gamitin yun ng kulit. Tapos yung sino pa yung nasa malayo, siya pang malalapitan. Tsaka yung kayo'y pag-iisahin ko pagtas kita patayin. Wala, astig lang ko paano niya naisip. Di ba? Tsaka yung matagal na akong patay, yung sinabi niya na parang wag mo na akong patay, matagal na akong patay, ganun. So yun, sayang. Fuck. Kayo, sino tingin yung panalo? Tingnan din natin sabihin ng judges. Hindi ko na alam, pero yung round 1, malinaw na kay Sak yun. Yung 2 and 3, sa punch count, 1, 2, 3, 4, 7 yung third round ni Sak. 4 yung kay Shernan, round 2, 9 yung kay Sak, 3 yung kay Shernan. Although yun nga, kung kukumpira mo yung oras, malaking diferensya nila at sloppy yung second and third round ni Sak. Lalo na yung third round niya. So, tingnan natin ang sasabihin. Astig lang din na syempre, naparod ko pa rin si Sak. Tingnan natin sabihin ng judges. Sak Maestro versus Shernan. Mag-iayos 1 beses para sa kanila ng pareho. Ang boto ng urado, 5-0. Mag-iay para kay Shernan. Yeah. Thank you. Mahal ka namin, Sak. Sak, mahal ka namin. Mahal ka namin, pare. Thank you, bro. Judges, mabilis na lang. Pinota ko si Shernan, entertainment at performance, classic comedy. Shernan.
Ayun, Shernan, obviously. Yun, marami akong hinanda dito, pero sa mabilis lang, Shernan. Yung round 1, pinakamalakas sa round 2, creative na concept ni Shernan, round 3, Shernan. Yeah, so yun na nga. Kumbaga yung nagka talo sa performance na dahil sloppy nga yung second and third round ni Sak. Tapos yung kay Shernan malinis all throughout. So mas prepared. So props sa pareho. Congrats Shernan sa pagkapanalo at congrats sa lahat ng tagumpay na nakakamit mo sa buhay, pare. Masaya ako para sa'yo. At Sak, happy birthday sa anak mo. Puta. Sakripisyo din. Lalagari ka pa. Uwi ka pagkatas niyan. Yun. So, yeah. Malapit na ang isa buhay, pare. Iniisip ko, tingin nyo, dapat bang panoorin ko bawat isang kasali simula ngayon para medyo iniisip ko kung gagawin ko ba siya o parang ang ano ko is panonoorin ko ba sila sa isa buhay na may surprise factor na wala ko idea kung sino sila sa style nila, o panoorin ko na sila para medyo alam ko na, tapos pagdating ng isa buhay battle nila, kumbaga mas may background na sila sa akin, di ba? Kayo, anong tingin nyo, pare? Ulit, saludo doon sa dalawang pinanood ko, kay Sak Maestro at kay Shernan. Ang bigat din ng pakiramdam ng battle, no? Yung kumbaga tungkol sa buhay, tungkol sa ganon. So, bilang malayo, medyo mabigat yung pakiramdam sa akin ng ganon. Medyo personal yung atake, tsaka makita mo yung struggles. Ganon. So, yeah! It is what it is. Pero salamat sa lahat ng nanood, salamat sa lahat ng oras, salamat sa oras nyo. At yun din, lagi ko sinasabi, kung umabot kayo dito, salamat. Mag-like, mag-subscribe, alam nyo na. PNP, soon, mabuelo lang ulit. Tsaka meron akong niluluto na isa pang format. Excited akong gawin siya, pero hinihinog lang namin ng gusto para pag sinimulan namin, less room for error na. Kumbaga mas sure ball na yung concept. So, pero excited ako dito. Yun lang. Salamat sa oras, pare. Nasa 1 hour and 7 minutes na ako. Magbabasa ako siguro ng 2 comments. No, kung ano man, tanong. Tingnan natin. Idol, try mo yung Ruffian versus Saint Ice. For sure, magugustuhan mo din. Nakaplano talaga yan. Isa yan sa iniisip ko. Una-una, hinihintay ko muna na medyo mag2 buwan after ng upload para tsaka ako i-review. Pangalawa, yun din. Babattle si Ice sa isa buhay. So, dapat ko ba siyang... Hindi ko pa siya napapanood simula bumalik siya. Pero isa yan sa mga troops din na kasama ko yan dati pa. Para niya akin represent. Nagpapatato sa akin yan si Ice dati. Noong panahon na may shop pa ako. So, tingnan natin. Pero, yun. Ang nag-comment nun si Al CY3KS. Tapos, request Boss Batas, Abra versus EJ Power. Naparod ko na to eh. Ito alam ko, naparod ko na to. Pinanood namin. Hindi ko lang ni-review, pero hindi ko na siguro re-reviewin. Ito naman sabi ni Benjamin De La Cruz.
Kailawi2624. Sir, sana mag-review ka ng sarili mong battle, sir. Tapos kwento mo sa amin yung mga inspirasyon mo, paano mo nasulat yung line. Parang hindi ako komportable gawin yun, pare. Napaka self-centered ko naman, di ba? Panonoodin ko sarili kong battle, tapos explain ko pa sa inyo. Parang magikero na nag-explain ng trick. Hindi ko alam kung gugustuhin ko pa yun. Dati ginagawa ko yung parang pag-usapan natin, pare, ang kasama ko sa pag-review yung kalaban ko sa battle. Siguro mas justified gawin yun. Yung kapag ako lang mag-isa, ewan ko, medyo weird para sa akin. Pasensya ka na, pare. Hindi ko alam kung gagawin ko yun. Sana nga magusto akong gawin, pero sa ngayon hindi ko siya gusto gawin. Ano pa ba? Whew. Ito. Tama ba? Sabi ni Emil Gab, tama ba na punchline count ang pagpunto sa battle? Hindi ba dapat quality over quantity? Yun yung punto ko eh. So, kung tingin mong mali, edi pwede ka rin naman gumawa sa sarili mong review. Yeah, pero wag nyo na akong questionin. Mahirap timbangin dahil nagkakaroon ng subjectivity kapag tinitimbang mo. Yun, nagkakaroon ng bias din. Ako, syempre, iba yung preference ko sa preference mo eh. So, may mga punto na mas malakas para sa akin, may mga punto na mas malakas para sa iyo, mas effective para sa iyo, sa akin hindi. So, hindi mo pwedeng hindi mo maka-quantify yun eh. Hindi mo maka-quantify ang quality eh, di ba? So, might as well quantity na lang talagang gawin ko. Yun. Tsaka yun na nga. Kumbaga parang basta, okay na yun. Pero salamat pa rin sa pag-question mo. Ito last. Dali ah. Wag na, ayoko na, tinamad na ako. Pero yun lang, salamat mga pare, salamat sa isang oras mahigit na atensyon. Itutuloy ko pa rin yung 2x2 squared na pag-review hanggang sa championship. So, yun lang. Peace, yo!